Kalimitan sa ginagawang binagoongan ay karning baboy. What if subukan naman natin to sa karning baka? Ano kayang lasa nito? Tara, samahan mo ako. Magluto tayo ng beef binagoongan. Magsimula na tayong magluto. Magpainit lang tayo dito ng kawali. At once uminit na ito, lagyan na natin ito ng mantika. Damihan na natin yung ilalagay nating mantika. Dahil piprituhin muna natin itong ating talong. Once natusta na yung kabilang side, babalik ta rin lang natin to para yung kabilang side naman matusta o maprito. At once magkabilang side na yung maprito, ay hanguin lang natin to. Kumuha na nga ako dito ng malinis na lagayan at nilipat ko na nga itong ating mga napritong talong. Tatabi muna natin to. At this point ay magsisimula na nga ako mag-isa. Unang inilagay ko nga itong ating sibuyas. Pulang sibuyas yung ginagamit ko dito. Pero pwede kayong gumamit dito ng puti. Walang problema yan. Susunod ko naman itong ating bawang. Sa bawang naman, diniktik ko na ito sa kahiniwan ng maliliit. Papalabisin natin yung aroma nito. At once nalanta na ito at lumabas na yung aroma, susunod ko naman itong ating kamatis. Sa kamatis naman, hiniwa ko lang ito ng manipis para mabilis itong lumambot. At kapag ganito na itsura ng ating mga panggisang sangkap, at this point ay ilalagay na natin itong ating bagoong. Bagoong na alamang yung ating ginagamit dito. Ito yung mga nakabote na. Pero pwede kayong gumamit dito ng sariwa, yung nabibili sa palengke. Pero kailangan yung hugasan yun para mabawasan yung alat. Medyo maalat kasi yun. Nang maigisa ko na nga yung bagay yung ating bagoong, ilalagay na natin itong ating karning baka. Ang ginawa ko lang dito sa karning baka ay pinalambot ko na ito para mabilis lang tayo matapos sa ating pagluluto. Igisa lang natin to para kumapit itong ating mga pampalasa dito sa ating karning baka. At once nahalo na natin at naigisa na natin ito ng maigi, ilalagay na natin itong ating kakanggata or ito yung ating coconut cream. Bali, ang ginagamit ko dito yung mga nakaprocess na. Pero pwede naman kayo gumamit dito ng sariwa, yung bagong piga. At this point naman ay tatakpan na natin to. Papakuluin natin to kahit mga 5 minuto. Hindi na nga natin kailangan to pakuluan ng matagal. Dahil nga napalambot ko na nga itong ating karning baka. Makalipas ng 5 minuto ay binuksan ko na nga ito. Dito nga sa paring to ay magsisimula na ako magtimpla kung pasok na sa aking panlasa ang lasa nito. At dahil nga para sa akin ay okay na yung alat nito, lalagyan ko na lang ito ng pamintang durog. At maglalagay din ako dito ng asukal. Ang asukal ay magsisilbing pambalansi sa lasa ng ating sauce. At tapos ko nga mailagay itong asukal ay haluin ko na itong maigi para mabilis itong matunaw. At this point nga ay halos patapos na din tayo sa ating pagluluto. Kaya naman ilalagay ko na yung ating mga panghuling sangkap. Inilagay ko na nga yung siling pula para may kaunting sipa ng anghang naman. At inilagay ko na din itong ating napiritong talong. Tatakpan ulit natin to at pakuloyin natin to kahit mga 1 minuto. O hanggang sa makuha lang natin yung lapot na gusto natin sa ating sauce o sabaw. Makalipas nga na 1 minuto ay binuksan ko na nga ito. Dito nga sa parte nito ay lutong-luto na nga itong ating ulam pananghalian. Pwede na natin ito i-serve. Ito na nga yung ating binagoongang baka. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng aking video, maraming salamat sa panunood. At kung nagustuhan mo naman yung bago nating recipe yung binahagi, baka pwede mo naman ito i-share. Siya. Hanggang dito na lang ako. Kita-kita ulit sa mga susunod kong mga videos. Paalam! Bye-bye!